Sa isang liblib na bayan sa gitnang Luzon, dalawang magkaibigang manyakis na sina Kaloy at Edgar ang may bisyo ng pag-inom at pagsusugal tuwing pauwi mula sa palayan. Mga simpleng magsasaka sila, pero ang kanilang mga kilos ay madalas lumilihis sa maling landas. Kapag lasing ang dalawa ay nagiging balasuba sila, lalo na kapag hindi pinapautang sa mga tindahan o di kaya ay natatalo sa sugal. Dahil dito ay naging paborito na silang tawagin sa barangay para ayusin ang mga kalokohan na kanilang nagagawa. Pero sa halip na makipagayos, lalo pa nilang ginugulo ang mga biktima nila. Madalas pa na umaarte bilang mga mababait sa harap ng kapitan, saka ilalabas ang sungay pagkatapos. Minsan pa nga ginugulo nila ang mga tindahan sa madaling araw. Nagkukunyaring aswang para takutin ang mga nagmamay-ari, na halos ikamatay pa nga ng isang ginang na may sakit sa puso dahil sa takot. Takot na takot ang mga tao sa baryo kay Kaloy at Edgar. Kahit na marami na ang galit sa kanila, walang nagtatangkang kumontra o patinuin ang dalawa dahil sa takot na baka gantihan sila ng mga ito. Kaya't ang mga taga-baryo ay pinipiling tiisin na lang ang kaguluhan hatid ng magkaibigan. Kahit na sukang-suka sila sa mga ito. Walang may kakayahang kastiguhin ng dalawa. Takot ang mga kalalakihan sa naglalakihang katawan ng dalawang Judas. Isang araw ay sinubukan ulit ng dalawa na mangutang sa tindahan ni Marita, ang babaeng muntik ng atakihin sa puso dahil sa pananakot nila. Pero dahil sa galit at takot sa dalawa, ay tumanggi na si Marita. Nagbanta ang mga ito na muling guguluhin ang tindahan kapag hindi sila pinautang. Walang nagawang asawa ni Marita na si Totoy dahil sa maliit at patpati niyang pangatawan kumpara sa malalaki at batak na katawan ng dalawa. Napilitang pautangin sina Kaloy at Edgar kahit labag sa kalooban nila at malugi ang tindahan. Sakto namang dumaan ang kapatid ni Marita na si Hugo at nakita ang ginagawa ng dalawa sa tindahan. Imbis na makipag-away, niyaya niya ang dalawa na kumain sa isang bagong bukas na karinderya na napapabalitang masarap ang mga putahe. Gusto niyang mailayo ang mga ito sa barangay nila para magkaroon sila ng katahimikan. Ayaw pumayag ng dalawa nung una dahil sa kalayuan ng lugar. Tinatamad silang lumayo para lang makakain ng tanghalian sa karinderya. Pero nangako si Hugo na ililibre sila ng kahit anong putahe na magustuhan nila. Dahil sa libreng pagkain at alak, napilit ni Hugo na sumamang dalawa. Nagmamadali pa mga ito sa pagpunta sa karinderya. Sumakay sila sa jeep na hiniram ni Hugo sa asawa ni Marita. Matagal-tagal din ang biyahe papunta sa karinderya at kinailangan pang maglakad ng halos 1 oras sa pilapil bago marating ang lugar. Kahit na pagod at init ang naramdaman ng dalawa, nagtiis sila dahil sa pangakong masarap na pagkain at inumin. Naglalaway pa ang dalawa habang iniisip ang mga putaheng tinda sa nasabing karinderya. Sinabi rin ni Hugo na may 2 magandang tindera sa karinderya kaya't hindi sila magsisisi sa pagpunta. Lalong nasabik ang 2 Judas, hindi mapakali sa pagkakaupo habang iniisip ang anyo ng mga magagandang tindera. Pagdating sa karinderya, agad nilang napansin na magkapatid na may-ari ng lugar na parehong maganda, lalo na ang mas bata. Hindi na iwasan ni Kaloy na maglaway sa kagandahan ng dalaga, habang si Edgar naman ay bastos na nagkomento. Sinabi nitong masarap gawing putahe ang 2 dalaga at pag-initin sa kama. Inilabas pa nito ang dila, saka binasa ang natutuyong mga labi. Sa kabila ng pambabastos ng dalawa, nagsilbi pa rin ang magkapatid sa kanila. Hindi pinansin ang pambabastos at malalagkit na titig ng 2 manyakis. In-order nila ang lahat ng putahe na handa, kasamang isang case na beer. Hinatiran sila ng isang pitsyel na yelo ng mas batang tindera. Hindi na nakapagpigil pa si Kaloy, kaya't tinama at pinisil niya ang puta nito habang nilalapag ang pitsyel sa mesa. Napapitlag ang dalaga, saka tiningnan ng masama si Kaloy. Napatawa ng malakas ang manyakis
saka kinindatan ng dalaga. Inirapan ito ng babae saka bumalik na sa kusina. Napailing lang si Hugo sa ginawa ng dalawang kasama. Gusto na niyang iwan ang mga ito pero kailangan pa niyang magtiis at hintayin na malasing ang dalawa bago niya tuluyang iwan doon. Nagpakalango ang dalawa habang si Hugo ay nanatili lamang nakamasid. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na si Hugo. Inabutan niya ng pera ang dalawang magkaibigan para pambayad sa pagkain at alak. Napangisi pa si Hugo habang binabaybay ang pilapil pabalik sa pinaparadahan ng jeep. Kilala niya ang dalawang magkapatid na iyon. Nakita na niya mga ito sa kabilang bayan na nagtitinda rin ng mga lutong bahay. Hindi niya malilimutan ang kakaibang ganda ng magkapatid nang una pa niya lang itong makita. Liligawan na niya sana ang panganay pero narinig niya ang bulong-bulungan doon na aswang ang magkapatid. Kaya hindi na niya itinuloy ang balak. Nagulat siya nang minsang dalawin ng kaibigan na nakatira malapit sa pilapil sa lugar na iyon at nakita ang magkapatid na doon naman lumipat para magtinda ng mga lutong bahay. Naisip niyang kung totoong aswang ang mga ito ay magagamit niya ang magkapatid para madispatcha ang salot ng barangay nila. Kaya't naisipan niyang imbitahin ang dalawang salot ng lugar nila sa karinderyang iyon. Muling napangisi si Hugo bago sumakay ng jeep at pinaharurot iyon palayo. Pagkalipas ng ilang oras, nagdesisyon ng umuwi sina Kaloy at Edgar. Hindi sila nag-iwan man lang ng pambayad at basta na lang umalis ng karinderya. Nagkatingin na ng makahulugan ng magkapatid, saka sumilay ang malisyosong ngiti sa mga labi. Sinubukang hanapin ng magkaibigan ang daan palabas ng pilapil patungo sa sakayan ng jeep sa highway, pero nahirapan silang hanapin ang tamang direksyon dahil sa dilim. Habang naglalakad-lakad, nagtatakang nakasalubong nila ang magkapatid na may-ari ng karinderya. Napansin nila ang kakaibang alindog ng magkapatid habang naiilawan ng gaserang bitbit ng mga ito. Aninag ang magagandang hubog ng katawan ng magkapatid sa manipis na pantulog na suot ng dalawa. Lumapit sina Kaloy at Edgar sa magkapatid. Pinagtig-isahan nila ang mga ito. Si Edgar sa mas nakatatandang babae at si Kaloy sa mas bata. Halos maglaway si Kaloy nang malapitan ang natipuhang dalaga at masamyo ang sariwang amoy nito na parang bulaklak. Hindi na siya nakapagpigil kaya't sinibasib niya ng halik ang dalaga na nagpaubaya naman. Hindi na rin nagpaawat pa si Edgar. Kinabig nito ang babaeng kaharap saka siniil ng nag-aalab na halik. Lumaban ang panganay sa halikan at nakipagtagisan ng espadahan ng dila sa kanya. Pakiramdam ni Edgar ay ginagalugad ng dila nito ang kaloob-looban ng bibig niya hanggang lalamunan. Naglumikot ang mga palad ng dalawang manyaki sa katawan ng magkapatid. Dinama ang makinis na kutis at ang masiselang bahagi ng katawan. Hindi sila nakaramdam ng pagtutol mula sa magkapatid, kaya't mas pinag-igihan pa nila ang paghagot at pagpisil sa malambot na katawan ng dalawang dalaga. Maya-maya ay bahagyang itinulak ng magkapatid ang manyak na magkaibigan. Mapang-akit silang umatras ng bahagya, saka umaktong maghuhubad ng damit. Nasabik ang dalawa sa planong gawin ng magkapatid. Tumalikod ang mga ito sa kanila at bahagyang gumiling-giling na lalong nagpainit kina Kaloy at Edgar. Tuwang-tuwa ang dalawang manyakis, pero nagimbal sila nang biglang humarap ang magkapatid. Nagbago ang kanilang anyo. Nagbago. Naging mabangis. Puno ng balahibo at tila mga halimaw. Naglabasan ng matatalim na mga pangil at nagsihabaan ng matatalas na mga kuko. Tumutulo pa ang mga laway ng dalawang halimaw habang nakatitig sa dalawang manyakis. Nagimbal ang dalawa sa kanilang nakita. Napasigaw sila ng aswang, saka nagmamadaling tumakbo palayo. Nawala ang init sa katawan at napalitan ng matinding kilabot dahil sa pagkasindak. Dinig na dinig nila ang mga kaluskos sa damo
at mabibigat na yabag ng dalawang aswang na humahabol sa kanila. Halos matisod sina Kaloy habang tumatakbo dahil sa kalasingan at pagkahilo. Nag-uunahan ang dalawa sa pagtakbo para makalayo sa lugar na iyon. Napadpad sila sa kagubatan. Pagod na pagod habang patuloy na nagtatangkang makaligtas mula sa kuko ng mga aswang. Nakiramdam sila sa paligid at tiniyak na wala na ang mga humahabol sa kanila. Nakakita sina Edgar ng kuweba kalaunan at doon pansamantalang nagtago para magpalipas ng gabi. Wala silang balak matulog dahil sa pangambang mahanap ng mga aswang, pero nakatulog si Kaloy agad. Pinilit ni Edgar na huwag matulog pero hindi na niya kinaya ang pagod at kalasingan. Nagising si Edgar sa kalagitnaan ng gabi. Nakaramdam siya ng pagkapuno ng pantog. Napansin niyang wala si Kaloy, kaya nagdesisyon siyang lumabas ng kuweba para hanapin ito. Habang naglalakad si Edgar, narinig niya ang boses ng dalawang babaeng nag-uusap mula sa gawid ng liwanag mula sa gasera. Maingat siyang sumilip at nakita ang dalawa na kumakain ng hilaw na karne. Nang tingnan niya ng mabuti, napagtanto niya na si Kaloy ang kanilang kinakain. Wakwak ang tiyan nito at nilalantakan ng kanyang laman loob. Halos hindi makapaniwala si Edgar sa kanyang nakita. Halos maduwal siya sa nakitang kalunos-lunos na sinapit ng kaibigan. Narinig pa niyang pinag-uusapan ng magkapatid na may reserba pa silang putahe na naiwan sa kuweba at tatagal iyon ng 1 linggo. Pinalot ng kilabot ang buong katawan ni Edgar dahil sa narinig. Siya ang tinutukoy na karne na magkapatid. Pinilit ni Edgar na makalayo mula sa mga aswang nang hindi gumagawa ng ingay. Mukhang hindi rin siya napansin ng magkapatid dahil abala ang mga ito sa paglantak sa laman loob ni Kaloy. Nang pakiramdam ni Edgar na nakalayo na siya sa dalawa, ay nagmadali siyang tumakbo kahit hindi tiyak ang direksyon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makita niya ang highway. Napalood siya sa pasasalamat nang makakita siya ng sasakyan na dumaraan. Pinasakay siya ng driver ng isang delivery truck. Sa wakas ay nakaligtas siya. Nang nakabalik na siya sa kanilang baryo, tahimik lamang siyang pumasok sa bahay at nagkulong. Takot na takot sa naging karanasan. Nakikiramdam kung nasundan siya ng dalawang aswang. Nandidiri pa siyang naisip na kung paano niya siniil ng halik ang panganay at nakipaglaban siya ng espadahan ng dila rito. Nakaramdam din siya ng kilabot sa isiping iyon. Kinabukasan, nakasalubong ni Hugo si Edgar sa daan. Tulala ito at paulit-ulit na bumubulong ng salitang aswang. Nabalita sa buong barangay na nawala sa sariling katinuan si Edgar. Samantala, ipinaskil ng magkapatid ang specialty ng araw na iyon, ang crispy pata, na nakakagulat ang murang presyo na 21 pesos per meal. Habang ang mga magsasaka na namurahan sa ulam ay nagsibilihan agad sa karinderyang may kakaibang lasa ang tindang ulam. Hindi nila alam na pata ni Kaloy ang nakasahog sa nasabing putahe. Sarap na sarap pa ang mga magsasaka sa paghigop ng mainit na sabaw. Napangisi ang magkapatid habang pinagmamasdan ang kumakain ng masarap nilang putahe.